Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay pura Luca Vega dapat na di umanong ipako sa krus dahil ang pagpersonang Hindi lang dapat pinapako sa krus yan mga kaibigan. Dapat binibita itong taong ito mga kaibigan. So, totoo lang. Ano ba ng klaseng mga pinaggagawa nila, no? Pati ba ng Panginoon, binabastos na nila? grata sa kanya ay hindi sapat para mapagbayaran niya ang pambabastos niya sa Panginoong Hesus. Pura Luca Vega, nanindigan naman na wala siyang kasalanan, kaya Kuya Kim Atienza sumagot na. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel namin, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita. Nangatwiran nga ang drag queen na drag is art di umano, kaya hindi makatwiran ang persona ning grata sa kanya ng lungsod ng Maynila, General Santos City, Pampanga at Negros Occidental. Ngunit Kuya Kim Atienza hindi matanggap ang paliwanag ni drag queen kaya buwelta niya. Hi Luca, we haven't met yet but I wish you well. I sincerely hope you develop the empathy to know how deeply offensive your art is to majority of Filipinos. This has nothing to do with a drug or gender, but how you disrespected Jesus and His prayers, so we revere. Buwelta naman ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay dapat nang ipako sa krus si Pura Luca Vega ayon pa sa naging official report na inilabas ng publiko sa kanilang official website. Publiko, Pura Luca Vega, kamukha ni Judas, dapat ipako. Kibuloy, naniniwala si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy na dapat ipako ang drag performer na si Pura Luca Vega sa paglapastangan nito sa Diyos. Kung ginagaya niya ang persona ni Jesus Christ, dapat ipako natin siya, ani Kibuloy. Pangalawa, kamukha niya si Judas, kaya kailangan magbiti na rin siya. Yan lang ang dalawang kalalagyan niya, dagdag pa niya. Either way, his blasphemous individual, sana magkaroon pa ng kaliwanagan ang puso at kaluluwa niya para magbagong buhay siya, dasal niya kay Vega. Nitong Webes ay idineklarang persona non grata si Vega sa lungsod ng Maynila at Bukidnon, bunsod ng panggagaya niya kay Jesus Christ at pagbababoy sa kantang Ama Namin. Pastor Apollo C. Kibuloy, Facebook, Pura Luca Vega, Instagram. Matapos ngang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ay hindi mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, pumunta ka sa Quiapo sa ganyang anyo mo, kung tatagal ka ba garantisadong makamtan mo agad ang hustisya. Declared him to be a non-grata in any place of the country is not enough and will be never enough for the sake of mind of mocking Jesus Christ. He should be persecuted. Wala kang kasalanan, banal na Diyos, binastos mo, dapat lang parusahan ka, hindi mo ginalang ang Diyos, wala kang respeto. End quote. Ninyo, ito po, unahin na po natin to si Pura Luca, no? Marami na po nagdedeklarang lugar na persona non grata. Siguro mas maganda i-define natin kung ano meaning ng persona non grata. Persona non grata is unacceptable or unwelcome person. No, hindi ka katanggap-tanggap. Ikaw ay ayaw ng mga taga Maynila o yung iba pang lugar na nagdeklara na siya ay persona non grata. Okay. Alam na natin ginawa ni Luca, no, yung binaboy niya sa pananaw ng mga maraming naniniwala sa Ama Namin. Binaboy ito ni Pura Luca. No? Kasama pa rin, dinagdag pa. Dapat buong Pilipinas na sana mga kaibigan, ano?
dapat itaboy na tong taong to, dapat dun siya sa mga taga China. Doon siya nababagay mga kaibigan sa lugar ng mga Chinese. Binaboy niya rin yung ostya mismo. Kasi po, sa mga hindi po Katoliko, di ko alam kung paano niyo po tinitingnan yung ostya. Kasi sa amin, literal, na yun po ay body of Christ. No? Yun po yun. No? Ayan po ay katawan ni Kristo. Pero binaboy po ni Pura Luca. Kaya marami po nagagalit na Katoliko. Pati po yung pagbaboy niya sa tinuro sa ating Panginoong Hesukristo na Ama namin. Pero ito po ang katwiran ni Pura Luca. No? Tell me exactly what I did wrong. I'm open for a dialogue and yet cities have been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Drag is art. You judge me yet you don't even know me. Alam nyo, ang gusto ni Pura Luca, tayo mag-adjust sa kanya, no? Kilalanin muna natin siya bago tayo magalit, no? Hindi ba kami mga tao? Hindi ba yung mga religious, yung may paniniwala, na-open, di ba? Kung tutusin lang mga kaibigan, yung ginawa ni Luca na yan, hindi niya pinag-isipan ng maigi. Bara-bara siya. Kumbaga, papansin lang ba? Ayan, napapala niya. Open yung paniniwala namin. Kung hindi nyo naiintindihan, no? Kung hindi mo naiintindihan kung ano ang ginawa mo, imposibleng hindi mo naiintindihan. Sabi mo nga, art yan eh. Art yan ginagawa mo. Bakit ka ngayon nagre-react kung maraming hindi magkagusto sa art mo? Alam niyo yung mga artist, wala pong pakialam yan. Magkagusto ka man at hindi, magpipinta ko. Magkagusto ka man at hindi, gagawa ko ng tula. Magkagusto ka man at hindi, gagawa ako ng mga nobela o kwento. Artist eh. Ano ba pakialam mo sa? Hindi eh. Gusto mo pala maging katanggap-tanggap ka? Pura Luca? Yan po. Eto, mukhang si Pura Luca lang yung nag-iisip. Pero, na-imagine ko lang po. Kaya niya pala ginagawa yan. Wala siya nakikitang mali. Akala ko naman, sinasadya niya. Alam niyang marami tayong magiging reaksyon sa ginagawa niya. Sinasadya niyang babuyin yung ostya. Sinasadya niyang babuyin yung ama namin. Akala ko sinasadya niya para manakit ng damdamin, no? Pero parang patay mali siya eh. Teka muna, ililinaw ko lang. Bakit parang hindi po natin tatalakayin? Ako, ilang araw na po natin tinatalakay yung pahinga muna tayo. Ngayon lang araw. Ngayong oras lang. Pahinga muna tayo sa water cannon. Pahinga muna tayo sa West Philippine Sea. Ibang topic po muna natin. Yun lang ha. Okay. So wala kang ideya na masama ang ginagawa mo. Yan po ang magiging problema. Ako nakikita ko na po yan eh. Pag pumasa lalo yung Sogi Bill. Nakasubaybay po ako ng mga problema ng mga particular sa US at saka sa Great Britain. Problema po nila yung karapatan ng mga trans women. Lalo na po yung mga trans women. No? Pag-ihi sa CR, yung pagtawag kung ano sila, kung sila by he, she, they, them. No? Problema po. Pag nagkamali ka, mukhang lalaki at tinawag mong lalaki, tinawag mong man, naku, away na kayo. Pwede ka pa yatang mademanda dahil sa batas na hindi mo kinikilala yung kanyang pagiging. Kaya, magulo po yan. Imaginein po ninyo yung utak nila, no? Itong mga trans women na to, hindi po nila alam kung anong ginagawa nilang mali. Ulitin ko lang yung sinabi ni Pura Luca. Tell me exactly what I did wrong. Wala po. Kaya pala tuloy lang siya sa Sira ulo, no? Tapos magtatanong pa yun. paggawa. Sa tingin niya, wala siyang ginagawang pagkakamali. Sino palang may mali? Yung buong syudad ng Maynila. Yung mga syudad at mga probinsya na nagdedeklarang persona non grata. Ikaw ang tama at yung mga tao sa Maynila at tao sa ibang lugar na dineklara kang persona non grata, yun ang mali. Ganyan po magiging problema natin sa mga trans. Pag naipasa po yung mga Sogi Bill na yan. Opo, magalit na kayo sa akin. Sabihin nyo na anti-trans ako, anti-LGBT. Hindi po ko anti-LGBTQ RST. Oh? Antay ako dyan sa mga Sogi Bill na yan. Kalokohan po yan. Matagal na natin tanggap ang bakla, tomboy. Wala tayong problema sa bakla, tomboy. Dito tayo magkakaroon ng problema, yung mga trans na yan. Masosobrahan na kasi kung dito mga kaibigan, si Luca. Maling-mali na kasi mga pinaggagawa niya sa totoo lang. But sana kung ordinaryong tao lang binabastos niya. Hindi. Panginoon na mga kaibigan. Di ba? Halos lahat. Ostya. Tapos yung paggaya ng mukha ng ating mahal na Panginoong Jesus. Tapos yung ama namin. Ganun na lang ba kabastos ng mga tao ngayon? Grabe. Kasi pagpipilitan nila iihi sila sa babae,
Dapat ito yung mga taong isa rin sa mga binibitay. Yan. Yan po ang magiging problema natin dyan sa mga yan. Okay, punta na po tayo sa iba pa ng topic. Ito po, no, maikli lang naman tong isa na to. Alam naman po na natin yung nangyari, no, sa pinatigil pansamantala ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos. Yun lahat po ng mga aktibidad na reclamation sa Manila Bay, no? Ito po, bumanat po si Senator Cynthia Villar, no? Kung bakit atubili daw. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.